Ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito. Kapala po sumatin sa muling pagkarinig. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Mga kaibigan po, sa gabi pong ito na tayo ay pinagsama-sama ng ating Panginoong Diyos sa isa na namang pong tagpo sa ating buhay ng pagkikiramay at pagdalawhati po sa ating mga naiwan pong pamilya po ng ating po niyan na bilang kabataan. Hindi ko rin po so katakalain na magkakaroon din po ng pagkakataon na isang kagaya ko na dating estudyante po niya ay magsasalita sa ganitong pagkakataon on her burial, parang sa kanyang funeral, mga kapatid. Medyo malungkot, mga kapatid, ngunit sabi nga po ng ating pastor, isa na naman pong kapatid sa pananampalataya ang nakatapos ng kanyang takbo. Isang masigasig na pagpapagal sa buhay na ito sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Isang nakaka-proud po na bagay na sabihin na ang kanya pong pagpapagal ay nagkaroon po ng impact sa ating pong magkakapatid sa pananampalataya. Ganun po ba, mga kapatid? Amen. Sino pong kapatiran na hindi na-touch sa kanyang ginawang paglilingkod? Lalo na't ating namamalas na nalalapit na ang araw. At ang claim ng iba, ang araw o ang paghukom ay matagal pa. Kasi daw, bata pa ako, nagkaapo na ako, wala pa rin. Pero, sabihin na natin, o sige, pagbibigyan kita, matagal pa nga, eh yung buhay mo kaya, matagal pa ba? Siyempre, yung buhay naman natin, hindi naman ganun katagal. So, habang ikaw ay nabubuhay, ang iisipin mo, dapat ikaw ay handa sa pagparito ng Panginoon sa iyo. So, pagkat Sister Nori, naging handa po siya. At Sister Cynthia, naging handa po siya sa pagparito ng Panginoon sa kanilang buhay. At sila po ay kinuha na ng ating mahal na Panginoon. At ang ating pong pananampalataya, sila po, ang pamagat po nito, mga kapatid, ay pagkabuhay na maguli. Ano po sa English yung pagkabuhay na maguli? Resurrection. Pero bago po natin talakayin ito, mga kapatid, bibigyan ko muna po kayo ng part 1. Medyo malayo, parang pansamantala, malayo muna doon sa pamagat. Dito po kasi sa 25 at 26, isa po ito sa 7 I am sa Biblia o sa Bagong Tipan. Si Jesus, ang nakikita po ng karaniwang mga mambabasa ng Biblia ay yung nasa kasunod lang na talata. Ang sinasabi, o kasunod na phrase, ang sabi, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang claim ng iba, basta sumampalataya ka sa Kanya, magkakaroon ka ng pagkakataon sa buhay. Tama po ba yung mga kapatid? Tama po yun. Pero yung bigat ng pananalita ng Panginoon sa salita niyang I am, is hindi basta nagbibigay lang ng katotohanan, kundi meron siyang kiniklaim. I am. Saan po ba kauna-unahang binanggit yung I am na ito? Sino po yun? Na kiniklaim niya na siya yun. I am. Nung si Moises po ay nakikipag-usap sa Panginoon, I am. So sinasabi ni Jesus sa 11:25, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. I am. Mali po ba na tawagin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili bilang I am, na kiniklaim niya na siya rin yung nagsalita sa panahon ni Moises na siya yung I am? O tama po ba iyon na kanyang sabihin? Tama po ba yung mga kapatid? Amen. Bibigyan po natin ng konting background po ito. Sa pasimula, mga kapatid, sa Genesis 1:1, binabanggit, meron po ditong isang napakaising pangungusap. Ang sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung Diyos po na ito, yung salitang Diyos, sa Hebreo po niyan tinatawag po yan na Elohim. Na ang paliwanag ng iba, ang kahulugan daw niyan, marami. So kayo ngayon, medyo advanced na ngayon, may mga cellphone na kayo, di ba? Meron kayong Meta AI, di ba? Gemini, ano pa ba ang gamit nyo? ChatGPT.
Ngayon, CC, Dola, i-type nyo. Kahit mamaya na lang, huwag po dito, ubos tayo ng oras. The true, original definition of Elohim, of the word, or Hebrew word Elohim. Ang lalabas po dyan, pag sinamarize po ninyo, the powerful creator. At ang powerful creator, kasi para sa kanila, iba yung ama at iba yung anak. Sa atin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung nagkatawang tao bilang si Jesucristo at siya po yung nagbalik sa kinalalagyan niya ng una. So, nag-iisang Diyos. Unawa niyo yan. Iba unawa namin. Paano natin i-sosoheto o aayusin po yung pagkaunawa? Ang isasagot ko po ganito. Para yung Biblia ang pinag-uusapan natin. Tama po ba? Tatanungin natin yung mga sumulat ng Biblia kung anong pagkaunawa nila, sino ba yung Diyos na yan? Sino tong lumikha ng langit at ng lupa na ito? Kung tama ang pagkaunawa ng mga sumulat sa Biblia. Basahin po natin ng pagkaunawa ni Job sa Job 9:8. Bago po tayo sa pagkabuhay na maguli, kunin muna natin yung Diyos na makapangyarihan. Saka natin po babalikan yung ating paksa. Sabi po doon sa Job 9:8, na nag-iisang inuunat ang langit at tumutungtong sa mga alon ng dagat. Anong pagkaunawa ni Job? Ilan daw yung Diyos na nag-uunat ng langit? Iisa. So, sino ang tamang pagkaunawa? Yung nagsasabing magkaiba yung ama at anak? O sasabihin mong mali si Job? Mali bang sabihin mong tama si Job? Sinulat po yan eh. Nag-iisang iniuunat ang langit. Ano naman ang sabi ni Haring David sa 86:10 ng awit? Basahin po ninyo mga kapatid. Na mag-isa ang Diyos. Ay, ilan po yung lumikha? Isa. Mag-isa siya. Ano pa yung sinabi ni David sa 136:4 ng awit? Pakibasa po natin. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakilanman. So si Job at si David pareho ng pagkaunawa. Tama po ba? Ilan po ang Diyos lumalabas? Isa. Mag-isa lang daw siya gumagawa eh. Ano naman po sinabi ni Isaiah sa Isaiah 44:24? 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos na niya at niyang nangatanyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. So yung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang sabi ni Isaias, ilan daw yung nagladlad ng langit at ng lupa? Isa, mag-isa siya. So si Job, si David, si Isaias, nagkakasundo sa unawa. So tayo, kanino tayo papareho ng unawa? Sa mga sumulat ng Biblia. Alam nga namang sila, tama, itong tatlo na ito, mali pagkaunawa. Papayag po ba kayo si David? Si Job? Si Isaias, mali pagkaunawa, tapos yung kausap natin nagsasabi, magkaiba yung ama at yung anak, dalawa yung lumikha. Eh sinasabi nila, ngayon, balikan natin si Moises. Anong sinasabi ni Moises sa Deuteronomio 32:12? Yung sumulat ng Genesis, sino po? Si Moises. Ang sabi niya, 32:12, ang Panginoon na mag-isa ang pumapatubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama niya. So, ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, mag-isa, wala siyang kasama. So, bukod sa sinasabing mag-isa, may kasama ba siya? Wala. So, tama po ba yung pagkaunawa natin sa Biblia, mga kapatid? Amen. Amen. Ngayon, papasukan tayo ng tanong. Pakibasa nyo. Yung Genesis 1:26. Ngayon, papasukan tayo ng ganitong tanong. Ang sabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Pag sinabi bang natin, isa o marami? Ganun sila magsalita. Tama po ba? Lalangin natin. Ano ibig sabihin nitong natin? Sino ba yung kanyang kausap dito? May kausap ba siya? Eh sabi nagsumulat na ni Moises, sabi niya sa Deuteronomio, mag-isa, wala siyang kasama. Sino ang kausap niya rito? 8:22 ng Kawikaan. Malinaw po ito. Ang sabi, sino yung kanyang kausap? Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. O, may
kasama daw yung Diyos. Sino po ito? Tuloy. Ako'y nalagay mula nung araw na wala pang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang kalaliman, nang wala pang bukal na sagana sa tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimula man o ang alabok ng sanglibutan. So, kasama na daw siya. Sino po itong sasalita na ito? Nakasama daw ng Diyos na lumilikha. Sa verse 1 po natin ibalik. Sino po yung nagsasalita? Sabi doon, hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Tingnan niyo po, sa verse 12. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasumpungan ang kaalaman at gunitan. Sino yung nagsasalita? Yung karunungan. Mas mababa kausapin ng Diyos yung kanyang karunungan? Diyos yun. Si Moises nga ay si David nga ay kinakausap niya yung kaluluwa ko. O kaluluwa ko. Di ba si David, sinulat niya awit, mababasa niyo? Kinakausap niya yung kaluluwa niya. Ang Diyos pa kausapin niya yung kanyang karunungan. Mali ba yun? So, at sabi doon sa Genesis 1:26, lalangin natin ng tao. Ano ang pagkaunawa ni Moises? Verse 27, tingnan nyo kung tama. 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kung yung natin dito, ang ibig sabihin ng dalawang Diyos o maraming Diyos, dapat ang sasabihin dyan, at nilalang ng mga Diyos. Malinaw po ba mga kapatid? Lalangin natin ng tao, kausap niya yung kanyang karunungan. Kaya after ng verse na yun, sabi niya, at nilalang ng Diyos ang tao. So tayo nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So malinaw, isa lang po talaga ang Diyos. Na itong ating Panginoong Jesucristo, sa Juan 11, ang sabi niya, I am. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. So, Jesus Christ is claiming to be God. Hindi po siya tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So hindi lang po natin didiscuss yung proseso, ito po yung mahaba Kung paano siya naihulang, paparito sa lupa, magkakatawang tao, yung kanyang paghihirap. Dito na po tayo sa punto na siya po ay nagpunta sa bahay, sa lugar sa Betania, sa Kapitulo 11, na siya po ay dumalaw kay Marta, kay Maria at kay Lazaro, na si Lazaro o Lazarus ay namatay. Na 4 days na pong namamatay nung nagpunta ang Panginoong Jesus. At binabanggit niya dito sa dalawa na ito, kay Marta at kay Maria, na itong si Lazaro ay natutulog lamang. Ang sabi niya, sumasampalataya ka ba? Nang pag sumasampalataya sa akin, siya ay mayroong, ay hindi na mamamatay. Sabi po doon, sumasampalataya ka ba? Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang sino mong nabubuhay, sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakilanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? So ang Panginoong Jesucristo nangangaral sa kanila, kayo ba mga kapatid? Kayo po ba'y sumasampalataya na pagdating ng Panginoon sa bawat sa atin, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Amen. Ngayon, sa pagkakataon ito, babalik natin pamagat, pagkabuhay na maguli. At ang mensahe po natin mga kapatid ay tatalakay sa 5 katotohanan tungkol sa pagkabuhay na maguli. Handa na po ba kayo mga kapatid? Ito ng introduction natin, no? Handa na po ba kayo mga kapatid? Naka 2 minutes pa lang naman po ako nag-introduction, no? So, unang katotohanan po sa pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ay isang makabuluhang katotohanan ng kasaysayan. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po ba na ang resurrection ay isang historical event sa buhay ng tao? In the history of mankind, nagkaroon po talaga ng pagkabuhay na maguli. Merong Jesus na ipinanganak sa magitan po ng isang birhen, at kung Jesucristo na nagpakilala noon, namatay, at after po niyang mamatay, 3 days, siya po ay nabuhay. May mga tao mga kapatid, maraming religious books ang ginagamit. Bukod sa Biblia, ano po ba yung religious books na narinig po ninyo? Quran. Ano pa? Book of Mormons. Yung kay Confucius. Hinduism, meron din sarili yan.
May mga kanya-kanyang libro po yan. Ngayon, bakit Biblia ang paniniwalaan natin na tama ang totoong sandigan ng pananampalataya? Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Dahil po ang Biblia lamang ang nagsasabi na mayroong Panginoong Jesucristo na namatay at nabuhay na maguli. At ito po ay pinatototohanan ng mga eyewitness. Ganito po, mga kapatid. Meron pong nangyaring krimen doon sa kalsada. May 3 tao. Yung isang tao, siya po yung pumatay doon sa pangalawang tao. Ito po yung sitwasyon, ha? 3 tao. Yung isa, pinatay yung isa. Yung isa, saksi. 3 silang nandoon. Pag nagkaroon po ba ng hearing, kanino po kayo makikinig? Doon sa after 25 years magte-testify, hindi po siya ang pumatay. Di ba, ang tatanong mo doon sa husgado, buhay ka na ba nung panahon na yon? Nandoon ka ba? Nakita mo ba ang sitwasyon? O at tatanungin mo yung kasama nung panahon na yon? Kayo po magpasya, mga kapatid. Yung eyewitness yung tatanungin nyo kung totoo ba yung nangyari o hindi. Ang Biblia, mga kapatid, sa aklat po ng unang Korinto 15, unang Korinto 15, sa 5 na po tayo. Ang mga alagad ay naka-witness ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. At isinulat po nila ito. So ito po ay historical fact na talagang nangyari po sa kasaysayan ng mundo na may Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli mula sa mga patay. Importante po yan, mga kapatid. Kasi pag may nagkiklaim dyan na tamang pananampalataya sila, dito ka umanig, dito ka sumampalataya, pero wala silang proof of faith. Wala silang proof na meron talagang Kristo sa kanila. Hindi po natin paniniwalaan yun. Walang bigat, walang katotohanan. Dahil ang katotohanan po sa pagkabuhay na maguli, may Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito, at siya'y napakita kay Cephas. Sino po si Cephas? Si Pedro. At saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan. Kita nyo? Ang dami. Nagpakita ang Panginoon doon after niyang magbuhay na maguli. Ano po ibig sabihin nun? Totoong may nabuhay na maguli mula sa mga patay. Importante po ito, mga kapatid. Bakit po siya importante? Kasi kung totoong may nabuhay na maguli, ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon sa kanyang sarili, sa Juan 2:19, ang sabi po niya kasi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Tama po ba? Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Pag may nagsabi rito, Diyos siya, tapos mamamatay siya at mabubuhay siya maguli, baka paniwalaan nyo, di ba? Sabihin niya, in 3 days, bubuhayin ko yung sarili ko. Maniwala po kayo doon? Pwede, no? Pero paano gagawin ng pangkaraniwang tao yan? Malibag hindi talaga tao ang Panginoong Hesus at tanggapin mong siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang pagkabuhay na maguli. At ang buhay. Ang makakagawa lang nun sa kanyang sarili ay ang kanyang sarili dahil siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Nung pinrapisize niya na hinulan niya na siya'y mamamatay, in 3 days mabubuhay siya, nagkaroon ng katuparan, ibig sabihin katotohanan yung kanyang sinasabi. So ang number 1 na katotohanan sa pagkabuhay na maguli, ito po ay may katotohanan tunay na nangyayari sa buhay ng sangkatauhan. May Jesucristong nabuhay. Pangalawa, ang pagkabuhay na maguli ay garantiya o katunayan ng ating pagkabuhay na maguli naman. Ganito yan, mga kapatid. Unang Korinto 15:19. May mga tao sa buhay na ito, kayo rin mismo, mga kapatid, nananalangin ba kayo, Lord, give me health? Tama po ba? Bigyan niyo po ako ng pag-iingat sa bawat biyahe sa araw-araw. Ano pa? Pagkain, masisilungan, trabaho, ano pa? Financial. Specific na tayo, kasi pag blessing, broad pa yun, good health, kagalingan sa karamdaman. Ang sabi po dito, kung sa buhay lamang na ito, tayo magsisiasa kay Kristo, ang panalangin ng isang pangkaraniwang tao ay yung mga bagay lang na nasa buhay na ito. Lord, give me strength, give me financial, give me work, good education, shelter, pagkain, kagalingan sa karamdaman, mga bagay na nasa lupa. Pag ganun lang ang panalangin natin, mga kapatid, tayo na ang kahabag-habag. Bakit?
dapat ang inaasahan natin at pinapanalangin natin, Lord, nawa po, pag ako'y pumanaw, ako'y makasama sa pagkabuhay na maguli. Sabi po kasi rito, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang kahabag-habag ka kung ang inaasahan mo lang sa Panginoong Jesucristo ay mga bagay lamang sa buhay na ito. Dapat ang inaasahan mo sa Panginoon ay yung pagkabuhay na maguli at doon namatay ang ating Sister Nori. Na siya nagtatrabaho, naglilingkod sa mga kapatid sa pananampalataya bilang paglilingkod niya sa Panginoon dahil ang pananampalataya niya may pagkabuhay na maguli. At hindi siya aasa doon sa mga bagay lamang ng sanglibutan ito. Hindi siya nananalangin na, Lord, ito lang. Hindi. Nananalangin po ang ating Sister Nori na may pagkabuhay na maguli. Siyang tatanguhin pagkatapos ng buhay niya rito. Kayo po ba mga kapatid, ganun din po ba kayo manalangin? Umaasa po ba kayo na pag kayo ay namatay, ay may pagkabuhay na maguli kayo dahil may katunayan ginawa ang ating Panginoong Jesucristo? Kung ang Panginoong Jesucristo hindi nabuhay mula sa mga patay, wala tayong katunayan na meron ngang resurrection. At samantalang ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay, pinatutunayan nito na totoong may pagkabuhay na maguli. At yan po ang pangalawang katotohanan tungkol sa pagkabuhay na maguli. So tayo po ba'y sumasampalataya mga kapatid na may pagkabuhay na maguli pagkatapos ng buhay natin dito? Amen. So hindi tayo kahabag-habag. We are blessed by this truth of the Bible na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Mapalad po tayo mga kapatid. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong maunawaan ang tungkol po sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi pa po dito mga kapatid, sa unang Korinto 15:20, yung kasunod na talata, ang sabi po, datapwat si Kristo may muling binuhay sa mga patay. Siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. So kung tayo po ay umaasa sa buhay lamang na ito, kahabag-habag tayo. Ngunit nabuhay na maguli ang Panginoon mula sa mga patay. Nagpapatunay na mayroong life after death. So yun po yung ating sinasampalatayanan. Pangatlo, ang pagkabuhay na maguli ay humahantong sa isang bagong katawan. Yan. So kanina, yung unang truth natin, ang pagkabuhay na maguli, totoong nangyari. Pangalawang truth natin, ang pagkabuhay na maguli ay mangyayari rin sa atin. At ang pangatlong truth, ang pagkabuhay na maguli, sa magitan nito, tayo naman ay babaguhin. Pag-usapan naman natin yung buhay natin sa kabila. Gusto niyo mga kapatid, sabi kasi sa Biblia, mag-aliwan kayo ng mga salita ng buhay. Sabi po ng ibang mga ngaral, baligtarin yung payong. Para yung blessing masal nyo. Yung sinasabihan tulog pa, hindi nakalabas, sayang naman, hindi nakuha yung blessing. No? Ganun daw yung pangangaral noon eh. Pinaniniwala po ba doon mga kapatid? Yung meron naman ako narinig, matatanda, ganito naman sinasabi. Nagpaulan ng grasya ang Diyos. Tulog ka pa, yung iba nandun. Ganun di ba? Di wala ka nakuha. Sa buhay na ito mga kapatid, sa totoo lang po, ay wala naman po talagang pantay-pantay na height. Tayo po ba pantay-pantay yung height? Hindi. Yung kalusugan natin pare-pareho po ba? So ibig sabihin, yung kulay natin, kalusugan, lakas, hindi pare-pareho. May kanya-kanya tayong iniindang sakit o kahinaan ng pangangatawan. Pero pagdating daw sa langit, mga kapatid, sabi po daw sa unang Korinto 15, 42 hanggang 44. 42. Gayon din naman, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo. Ano po yung pagkasiphayo sa English? Pwede niyo pong i-check dyan kung ano may pagkasiphayo. Ang ganda po ng English niyan eh. Nakita niyo ba doon? Dishonor. Soul in dishonor. Ibig sabihin ng pagkasiphayo, pakiramdam mo kahiya-hiya. Kasi ang katawan ng tao mga kapatid, hindi naman talaga ginawa tayong perfecto eh. Meron ba dito pinanganak talagang hindi ka magkakasakit kailanman? Meron talaga dyan na na akala mo nabiyayaan siya ng Tom Cruise na pangangatawan. Wala na akong maisip na na karakter na talagang pag sinabing pogi-pogi eh. Richard Gomez yung ganun eh. Parang walang kapintasan naman itong sa baka na to, natawa na to. May ganun po ba talagang tao hindi magkakasakit? So lahat tayo may may pagkasiphayo eh.
Binubuhay na maguli na may kalwalhatian. So tayo mga kapatid, yung katawan natin, nagkakasakit, nagkakaroon ng kahinaan. Pero pagdating ng panahon, bubuhayin daw tayong may kalwalhatian. Kasunod, 44. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu din naman. So, ang ikatlong katunayan sa pagkabuhay na maguli, mga kapatid, sabi po, pagdating natin doon sa langit, no more sickness, no more pain, no more tiredness, no more stress, no more, wala nang maintenance. Alam niyo yung maintenance? May maintenance po ba kayo? May maintenance po ba kayo? Meron. Ang tanong, ilan? Di ba? Paramihan na ng maintenance eh. Di ba? Di ba? Magyayabangan pa yan. Ako, 4 maintenance ko. Dati mga kapatid, ganito eh. Ang kwentuhan daw, kawawa ka naman, may maintenance ka na. Ngayon, baliktad na raw ang kwentuhan eh. Talo kita, 4 maintenance ko. Diba? Proud pa ka? Pero pagdating sa langit, mga kapatid, wala nang maintenance. Amen? Magkakaroon tayo ng katawang ukol sa espiritu. Sarap doon, mga kapatid. Kasi, ang nagiging problema natin dito sa lupa, pag tayo naglilingkod sa mga kapatid, nakikita mo naman sila eh, mga kababaihan natin sa Malanday, sa Kupang. Pag naglilingkod, ganito lang, pag nagkakatid. Pag binuhat na yung ano tawag doon, yung lagay ng kanin na malaki, kaldero pa rin ba yun? Rice cooker. Pag angat niya ganon, bakit? Kaya ko to. Tulungan. Hindi, kaya ko to. Sige na nga, tulungan mo na nga ako. Ayan. Kasi nga, may may nararamdaman eh. Pero pagdating sa langit, mga kapatid, wala nang ganon. Kakain tayo kasama sa hapagkainan ng Panginoon. Diba? Aawit tayo kasama ng Panginoon. Dito aawit ka, minsan nagpipiyo ka dahil wala ka ng boses. Tama po ba? Pero pagdating sa langit, pag-aawit tayo sa Panginoon, bigay todo, wala ka ng alinlangan. Kasi yung katawan mo ay ginawa na para sa Espiritu. Gusto niyo po bang magkaroon ng mga kapatid? Ang sabi po doon sa talata, sinasampalatayanan mo baga ito? Ika-4 na katunayan po, mga kapatid, o katotohanan tungkol po sa pagkabuhay na maguli. O nasa pang-4 na tayo. Ang pagkabuhay na maguli ay nagdudulot ng tunay na pag-asa laban sa kamatayan. Dahil sumasampalataya may pagkabuhay na maguli, nawawala na sa ating yung takot tungkol dun sa kamatayan. Tama po ba? Amen. Kasi alam natin, ang buhay na ito ay may gitna, yung kamatayan. Nagiging gitna yan. Sa ibang hindi mananampalataya, ang kamatayan daw ay katapusan. Pero para sa atin, ang kamatayan ay ang tulay lamang para makarating ka doon sa buhay na puno ng kasiyahan kasama ng Panginoon. Hindi ka matatakot. Pangalawang yugto na yung buhay mo na kasama ng Panginoon. Dahil umaasa ka sa katotohanan ng sinabi ng Panginoon na siya ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Kung sinabi ng Panginoon, ito'y may katotohanan dahil ito'y ginanap niya sa kanyang sarili, ipinangako sa mga alagad, at ito'y nasusumpungan ng bawat isa sa atin, binabasa natin ng Biblia. Na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung nagawa niya ang langit at ang lupa, magagawa niya naman po sa bawat isa sa atin na makarating sa walang hanggang buhay na kanyang ipinangako. At doon tayo umaasa. At ang pag-asa natin sa pagkabuhay na maguli, ang sabi po dito, sa unang Tesalonica 4:13-14, may pag-asa tayo na lahat tayo mga kapatid, pagdating doon sa dulo, magkikita-kita. Kaya ang hinawit natin sa Sister Cynthia noon, sabi natin, sa muling pagkikita-kita. Hindi po paalam, kundi sa muling pagkikita-kita. Sabi po dito, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nakatutulong upang kayo'y huwag malumbay, na gaya ng iba na walang pag-asa. Bakit po? Sapagkat kung tayo nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nakatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
So kung natutulog, kinasama ng Diyos, natutulog ito, kinasama ng Panginoon. Pagdating ng panahon, huwag kayong magmadali mga kapatid. No? Una-una lang po yan. Huwag po kayo lahat tayo kakasamahin ng Panginoon. Yan po yung ikaapat. May pag-asa tayo sa pagkabuhay na maguli na ipinangako ng Panginoon na mararating natin kung tayo mananatili sa pagtatapat at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa po dito mga kapatid, sa Juan 11:25 at 26, balik po natin doon sa pagsampatayan. Pansinin niyo po itong talata. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Yung kabuhayan po dito, hindi po ito trabaho Tignan niyo po yung English po niya. I am the resurrection and the life. Yung iba kasi pag sabing kabuhayan, trabaho. Ito kabuhayan ko. Pag sinabing kabuhayan, ako ang buhay. Siya yung lumikha ng buhay, siya mismo yung buhay. Ibig sabihin, yung nararamdaman natin ngayon na buhay, galing po yun sa Kanya. At kung meron ng Diyos na nagbigay sa atin ito, siya ang mag-aalis ito. At siya rin ang may kapangyarihan na magdala sa atin doon sa ikalawang buhay. Sa buhay na walang hanggan. May pag-asa tayo mga kapatid. So we will not live in despair. Ano po yun? Hindi tayo mabubuhay sa kawalang pag-asa. Panglima. Lista niyo pa mga kapatid. Ito yung isang importante na dapat din natin malaman na katotohanan tungkol sa pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ay nagiging dahilan sa lalong masigasig na paglilingkod. Sa unang Korinto 15:58, ipinakikita rito mga kapatid, na kung tayo daw ay naniniwala sa pagkabuhay na maguli, tayo ay magsisikap, magiging masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Kasi yun yung finals, tumatakbo ka ngayon. Parang track and field o marathon. Yun yung finals, pagkabuhay na maguli yung dulo. Hindi ka mapapagod Kasi pag hindi mo narating yung tumatakbo ka, nakikita mo na nga Paano nakikita sa atin? Itinuturo ngayon sa mga mensahe. May pagkabuhay na maguli. Tignan natin ito, may pagkabuhay na maguli. Tapos tumigil ka. Mararating mo ba yun? Hindi. So, ikaw ay nagsisigasig. Nagsisikap, nagsisipag para marating mo yun. Ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pag iniisip natin yung pagkabuhay na maguli, ito'y nagiging motivation sa bawat isa sa atin na lalong magtumibay sa pananampalataya. Lalo natin itutuloy yung ating paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa mga kapatid. Dahil sumasampalataya tayo na may Diyos na lumikha, the powerful creator na lumikha ng langit at ng lupa, na siyang mag-isa, at ito ay marunong. At dahil ito ay marunong, nakatunghay po ito sa bawat isa sa atin. At tinitignan ang gawa ng bawat isa sa atin ng mga sumasampalataya. At kung sumasampalataya tayo na siya'y makapangyarihan at nakikita niya yung ating ginagawa at alam natin na kumbaga sa isang tao ay naglilista, ang Panginoon, tandaan niya lahat yun. Lahat ng ating ginagawang paglilingkod, recorded po yun sa Panginoon. At kung ito'y recorded sa Panginoon, pagdating ng panahon, sasabihin ng Diyos, hindi walang kabuluhan ang ginawa mo nung ikay nabubuhay. Ikay nagtapat sa kaunti, nagtapat ka sa marami. Nagtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. So magsisipag po ba tayo mga kapatid? Okay. So may babalikan tayong talata dito ngayon sa Juan 11. Tingnan niyo po yung 11 ng Juan. Meron dito 11:3. Meron pong talata dito na sinabihan ni Marta at ni Maria ang Panginoong Diyos tungkol kay Lazaro. Alam niyo po ba itong Kapitulo 11, pagka napag-aralan niyo po ito, para itong preview o trailer ng isang mangyayari sa isang Kristiyano. Ang Panginoong Jesucristo, pagdating doon, ano yung sinabi sa Kanya? Nagpasuko nga sa Kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit. Di ba si Lazaro yung binuhay ng Panginoong Jesucristo? Ano yung katangian niya kaya siya binuhay ng Panginoon?
siya ay iniibig. Ganito ang mga kapatid. Ang mga tao, minsan, kayo po ba nagmamalasakit sa kapwa nyo? Amen. Kaibigan nyo? Amen. Siyempre, mahal nyo sa buhay, kapamilya nyo. Relatives, pamilya, mahal sa buhay. Nagmamalasakit tayo dyan. Dahil, mahal nyo sila. Pero alam nyo ba ang Panginoong Jesucristo? Nung tayo'y makasalanan, inibig pa rin tayo ng Panginoon. Yun ang kaibahan. Kung ang isang tao magmamalasakit lang sa tao dahil kamag-anak niya ito, kaibigan niya ito, mahal niya ito sa buhay, pero ang Panginoon, nung tayo ay makasalanan, dun niya tayo inibig. At ipinakita niya si Lazaro, iniibig niya. Si Lazaro nakipagkaibigan sa Panginoon, naging kaibigan niya. So binuhay siyang maguli ng Panginoon. Tayo mga kapatid, gusto niyo ba pagdating ng panahon, kayo rin ay bubuhay ng Panginoong Jesucristo? So tayo dapat maging kaibigan ng Panginoon. Kayo'y aking mga kaibigan kung tutuparin niyo yung kanyang mga iniuutos. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa pagtatapat sa Panginoon. At isang magandang wakas ang darating na natin kung tayo mananatili sa Panginoong Jesucristo. Ang tanong mga kapatid, sabi dito, babalikan po natin ulit yung ating paksang batayan, 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Isang katiyakan ng pananampalataya ng bawat sa atin. Tinitiyak ng Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya sa Panginoon, kung siya'y mamatay, mabubuhay siya. Kung sumasampalataya sa Panginoon, may pagkabuhay na magulit sa bawat sa atin na ating daratnan, kasama ng ating mahal na Panginoong Jesus. Isang magandang pagkakataon sa ating buhay na pag dumating ang Panginoon sa ating buhay, na itong ating ginagawa, tayo nasa tamang pagkakilala sa Kanya na nag-iisang Diyos at tanging tagapagligtas, tayo nagpabautismo sa Kanyang pangalan, tayo nasa Kanyang tunay na iglesia, tayo nasa tamang pananampalataya at nanatili sa tamang paglilingkod sa Panginoon. Tinitiyak ng Diyos na ikaw ay may pagkabuhay na maguli kasama ng Panginoong Jesus. Tayo lahat ay bubuhayin ng Panginoon pagdating ng Panginoon. Huwag po tayo mag-aalinlangan sa paglilingkod. Sa unang bahagi, pinakita natin ang ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos na tunay. Yung Elohim, yung lumikha ng langit at ang lupa. Kung si Job, si Isaias, si David at si Moises, pinatototohanan na may nag-iisang Diyos, tayo pa kaya ay hindi sumampalataya na tama ang paniniwala nila? Kaya tayo tama ang paniniwala. Isa lang ang Diyos. Malakas po ang loob natin dyan. Kahit kanino nila ipabasa yan, sila na mismo ang nagpapatunay at tama ang kanilang pagkakaintindi sa pagkakasulat. Hindi na tayo para magpaliwanag sa kanila. Biblia na ang magsasabi sa kanila. At kung gano'n ang ating pananampalataya, ibig sabihin, nasa malaking pundasyon tayo, nasa isang matibay at matatag na pundasyon, ang Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na tagapagligtas. Kung tama ang Diyos na sinasampalatayanan natin, tama din po ang kanyang sinasabi. Kung totoo ang Diyos natin, totoo ang kanyang sinasabi. At kung totoo ang kanyang sinasabi, mananatili tayo dito. Kung nananatili tayo mga kapatid, magtatanong po ako sa inyo sa gabi ito sa ating pong pagtatapos ng ating mensahe. Kayo po ba sa inyong buhay na naglilingkod na ngayon sa Panginoon? O tatanungin ko muna, kayo po ba'y naglilingkod na sa ating Panginoong Jesus? Pababayaan niyo pa po ba ang inyong sinampalatayanan? Hindi na. Kasi nalalapit na ang panahon. Ulitin natin tanong, kung sinasabi nilang matagal pa ang pagparito ng Panginoon, ang buhay mo kaya, matagal pa kaya? Ang buhay natin maiksi. Marami sa atin may sakit, pero nauna pa yung mas bata. Hindi natin alam ang panahon. So habang may buhay tayo, hindi aksidente na kung kayo hindi pa kasama sa pananampalatayang ito, ay nakakarinig. Kayo po'y nandito upang kayo marinig at mabuksan ng puso at kaisipan na may Diyos pala tayo dapat sampalatayanan. Na tayo dapat mapunta sa tamang pananampalataya, tamang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, tamang paglilingkod sa Kanya. Dahil ang tanong ng Panginoon, sinasampalatayanan mo ba ito? Kung sinasampalatayanan mo, sumama ka sa Panginoong Jesucristo.
tayong lahat mga kapatid ay magiging proud. Malakas ang loob natin sabihin, may kaligtasan sa ating pinagsasama-samahan. Dahil totoo yung Diyos na ating kinikilala at ito ang ating Panginoong Jesucristo na nangako na may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Muli, isang magandang gabi po sa inyo lahat mula sa ating mga Panginoon. Pagiging ng ating Diyos na ating sasampatayanan. Binabalik po natin sa ating